Kailan lang. Meron daw akong mga criminal cases sa Pilipinas. Sa mga panahon na yon, wala naman, no? Dahil meron lang akong congressional citation of contempt at kailan na lang nagkaroon ng criminal case. So yung tanim kaso nga kasi hindi nila makancel ang passport ko na walang kaso, no? Kaya kinakailangan taniman ako ng kaso, no? So talagang no love lost between me and Karim Khan, although alam nyo, kakilala ko yan. Kasi nga po, napakatagal ko na gumagalaw sa larangan ng karapatang pantao. Totoo naman, yang si Karim Khan ay talagang abogado ng mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao at kaya naman siya na-designate as prosecutor, no? Ito nga ho pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Maghihingi po tayo ng update dito kay Spokes Harry Roque ukol patungkol dito kay Karim Khan o sa prosecutor ni Pangulong Duterte na na-disqualify dahil alam naman po natin sa kung anong paraan o anong kina-disqualify niya. Yun na nga ho ang SA. Alam niyo na ho yung SA sa mga babae. Dinala niya ho kasi sa isang office daw. Di umano di pa na ho sigurado ito. Ito ang kanyang office mate or kung ano-ano man, dinala niya daw sa office at alam niyo na kung anong ginawa niya. Kaya ngayon mga update, hindi lang din ito ang ating pag-usapan kasi yung ating BP Sara ho, pataas ho ng pataas ang approval rating. Kaya makikita talaga ho natin mga ka-update na may mga Pilipino pa rin patuloy na nagmamahal, sumusuporta kay BP Sara kahit na lagi ho siyang sinisiraan kahit wala hong magawa itong mga bulok na sistema kay BP Sara sa patuloy pong pagtaas ng kanyang ratings. Kasi mga kabdite, totoong mga Pilipino totoong mga may mata, hindi nagpapabayad lamang ang nakakakita kung paano kumilos ang isang BP Sara. Kaya hanggang ngayon mga kabdite, pataas at pataas pa rin ang kanyang rating. Ito naman si Marcos Jr., pababa na ng pababa. Tsaka mga kabdite, ipapakita po natin na silipin nyo na lang mga ka-update. Ito ang mga reaction ni Marcos Jr. Yung mga nagre-react sa kanya mga post. Silipin nyo lang po one time. Pag may free time ho kayo, tignan nyo yung mga nagre-react kung mga Pilipino ba o hindi. Mostly, Vietnamese. Iba't ibang bansa ho yung mga yan. May mga Cambodian, Indonesian. Alam na alam po nating mga trolls. Yun po ba yung mga sinasabi niyang nagpapataas ng ratings niya? Yung mga taga-ibang bansa. Yung mga binabayaran ho nila, gamit pa yung pera ng kaban ng bayan. Kaya malayong malayo po mga ka-update na itong pamumuno ni Marcos Jr. sa mga Duterte. Wala ho siyang sinabi. Hindi ho nagbabayad ng tao para mahalin. Hindi po niya kailangan bayaran itong mga ating kababayan para sabihin isa siyang maganda magtrabaho o isang tapat na nagtatrabaho. Diba? Hindi katulad nitong Marcos Jr. na to. Kailangan pa magbayad ng mga trolls para lamang may mga pumuso sa kanyang mga pinopost na puro katarantaduhan lang. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Huwag na ho natin patagalin. Pero bago ho yan, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Malaking tulong na ho yan. Now, unang-una pag-usapan natin, bakit ba siya na-DQ? Well, kasi lumalabas na noong 2018, yung simula pa lang na may mga testigo na nagsasabi na sila ay biktima ng drug war, ito pa lang si Karim Khan, dahil nga siya ay human rights lawyer, ay linapitan ng ilang mga biktima. At siya ay gumawa ng mga statements sa mga biktima at ito ay pinorward sa Office of the Prosecutor para nga magsimula yung tinatawag na preliminary examination kung saan titignan mismo ng prosecutor kung meron mang sapat na dahilan para mag-proceed sa preliminary investigation. Now, inaamin niya ni Karim Khan, pero ang sinasabi niya, yung kanyang involvement hindi naman daw major. Medyo paggagawa lang ng statement, pag-i-interview ng witness, at ilang testigo lang yon kung hindi ako nagkakamali. No? Mabibilang ata sa daliri ng isang kamay. No? Now, ang sabi naman ng prosecution, well, yan ay pwede pa rin maging dahilan kung bakit siya magiging bias. Now, marami nagtataka. Prosecutor siya. Kinakailangan niyang patunayan yung pagkakasala ni Tatay Digong. Bakit aakusuhan siya ng bias kung siya ay naging abogado ng mga biktima? Well, dyan po papasok yung sinasabi natin na inquisitorial system na pinapatupad sa Europa at napapatupad sa ICC. Ang prosecutor po, ang papel niya, hindi lang para magpakulong. Ang prosecutor, ang papel niya ay magbigay ng katarungan. Ibig sabihin, kung meron siya nakikita mga ebidensya na magpapatunay na walang sala ang isang akusado, dapat yun, ilabas niya
at gawing dahilan para siya ay mag-dismiss ng kaso. So, hindi po ibig sabihin na palibasa siya ay prosecutor, siya ay magko-convict at all means, gaya ng ginagawa ng mga piskal Pilipino, no? Na pati ako, tinaniman ng kaso para lang magkaroon ng kaso sa korte at makancel ang aking passport, no? Dito po sa inquisitorial system, dahil ang prosecutor ang siyang kakalap ng ebidensya para malaman kung mayroong sapat na or good reasons para magkaroon ng warrant of arrest, ang prosecutor ay inaasahan na magiging patas. Patas sa mga nagrereklamo at patas sa mga akusado. At meron nga siyang obligasyon na kapag merong ebidensya nagpapatunay na walang pagkakasala ang isang akusado, dapat yan ilabas niya at gamitin niya para nga ma-dismiss. So hindi po gaya sa Pilipinas na ang prosecutor nag-i-evaluate lang ng ebidensya na sinusumite ng mga partido. Sa inquisitorial system na sa tingin ko dapat ma-adapt din natin sa Pilipinas, ang prosecutor nang hahanap ng ebidensya. Hindi sila nakaupo na nag-aantay sa mga abogadong magbigay ng ebidensya. Sila na ang hahanap. Kaya importante po na maging impartial ang isang prosecutor dahil ang kanyang katungkulan hindi lang para kumalap ng ebidensya para magsampa ng kaso, kung hindi protektahan ang mga inosente, no? At kaya importante yung pagiging non-biased. Kasi alam ko marami nagtataka, ano ngayon kung bias yung prosecutor? Talaga naman trabaho niya yan na patunayan na nagkakasala. Yun po ang dahilan kung bakit kinakailangan maging non-biased ang prosecutor kasi sa isang inquisitorial system, trabaho ng prosecutor hindi lang mag-convict. Trabaho niya magbigay ng katarungan, ibig sabihin, huwag kasuhan ang mga tao na walang pagkakasala. Yan sana po'y ginawa ng mga piskal sa DOJ dun sa aking sariling kaso. Ngayon, anong naging desisyon ng Korte Suprema? Ang Korte Suprema tuloy na International Criminal Court. Ang sabi ng International Criminal Court, yun namang batayan kung dapat ma-disqualify ang prosecutor o judge ay hindi naman yung napatunayan ng bias. Kundi, meron silang objective test. Reasonably ba sa isang nakatingin na isipin ng isang prosecutor ay magiging bias given dun sa mga circumstance na sinasabi, given na siya ay naging abogado sa ilang mga nagrereklamo na biktima di umano ng drug war. At ang sagot ng hukuman, bagamat hindi napapatunayan na bias si Karim Cam at sinasabi nila wala pa rin ebidensya na bias siya, kinakailangan sa mata ng publiko, makasiguro ang publiko na walang bias ang prosecutor. At ang sabi naman nila, using yung objective standard na reasonable basis, kung iisipin ng ordinaryong mamamayan na merong bias si Karim Khan, ang kasagutan ay oo. Kasi bagamat hindi naman decisive yung pagiging abogado ni Karim Khan kasi bumitiw naman siya at siya ay naging prosecutor long after na nagkaroon siya ng enkwentro sa mga biktima, ang katunayan, sapat na yan para isipin ng publiko na baka siya nga ay biased. So ang sabi ng hukuman, i-disqualify ka namin not because we are sure that you are biased, pero i-disqualify ka namin kasi sapat na yung iyong naging papel bilang abogado ng mga di umano mga biktima ng drug war para isipin ng ordinaryong mamamayan na posible nga. Ang pinag-uusapan yung possibility. Posible na ikaw ay maging bias. Ang pangalawang batayan pa ng korte ng ICC ay dahil itinago ito ni Karim Khan. Sinabi lang niya yung pagiging abogado niya shortly before humingi siya ng warrant of arrest sa hukuman dito ng taong 2025. Samantalang 2018 pa itong nangyari. Siguro naman kung ikaw ay nagbigay ng advice at gumawa ng statement ng mga biktima ng drug war at ikaw ay natalaga bilang prosecutor ng ICC, hindi mo sasabihin niya sa 2025 lamang kundi sa 2018. Or kung kailan ka na talaga bilang isang prosecutor, no? Hindi po pwede na i-disclose mo lang yan matapos ka humingi ng warrant of arrest. No? So ang sabi ng korte, well, dahil nga kinonceal mo naman yan, talagang lumalakas pa yung possibility na ikaw nga ay bias. So ngayong na-disqualify na si Karim Khan, ano ngayon? Well, sa akin, wala masyadong ibig sabihin yan. Bakit? Kasi si Karim Khan po ngayon ay naka-leave. Hindi po siya involved sa prosecution ng kaso ni Tatay. Bakit? Kasi nga, siya ay nahaharap sa mga reklamong sexual harassment. Manyakis daw siya. So, na-disqualify siya, naka-leave naman siya.
Siguro, importante itong desisyon nito kung sa lalong mabilis na panahon, magkaroon ng desisyon at sabihin ng UN ethics body na hindi siya guilty ng sexual harassment. In which case, itong desisyon nito ay pipigil para siya ay maghimasok sa kaso ni Tatay Digong. No? Pero sa ngayon, walang ibig sabihin yan kasi nga, on leave siya. Hindi siya sumasapi sa paglilitis kay labang kay Tatay Digong at ang humahawak ngayon ay isang deputy prosecutor. No? Alam naman natin na sa ICC, ang trabaho ng prosecution, hindi lang nakasalalay doon sa chief prosecutor, kundi doon sa mga aktibong mga abogado sa ilalim ng chief prosecutor, kasama na yung deputy prosecutor. At sa tingin ko, pampalubag-loob lang yan para sa ating mga supporters ni Duterte. Bakit? Kasi wala pa tayong motion na pinagbibigyan nila. Yung pinaka-importanting motion na gusto nating mag-grant interim release, binasura. Meron pang isang motion para i-disqualify yung dalawang judges ng pre-trial tribunal kasi sila ay kasama na bumoto na sapat ang ebidensya para magpatuloy ano tawag dito, para magpatuloy ang preliminary investigation, binasura rin. No? So kumbaga, kung mag-i-score tayo, 2-1, 2 motions denied, 1 motion granted, pero yung motion granted, wala namang ibig sabihin kasi naka-leave na nga itong si Karim Khan. Yan po ay isang pamamaraan ng korte para makonvince yung mga Pilipino na patas ang korte para tanggapin yung mga desisyon nila na alam natin hindi naman makatarungan. Gaya ng desisyon nila na pinagkakait nga ang interim release sa isang 80 anyos dahil lamang sa mga bagay-bagay na siyempre natural na reaksyon ng mga kaanak ng isang akusado na sa tingin nila na totoo naman ay kinidnap sa Pilipinas. Ang pinaka-nabubuisit ako dyan sa desisyon na binasura yung interim release, yung sinasabi na yung pag-question daw sa legitimacy ng pagka-aresto kay Tatay Digong ay isang dahilan para wag siya bigyan ng interim release. Pwede ba yun? Totoo naman kinidnap siya dahil wala naman talagang pagsunod dun sa Article 59 ng Rome Statute na dapat siya hinarap muna sa hukumang Pilipino. Tapos yung sasabihin nila na, ay sinabi ng anak ganito at napaka-makapangyarihan pa ng anak dahil Vice President. Ignoramos naman sila sa tunay na anyo ng politika ngayon. Ignoramos naman sila na bagamat may titulo si BP Sara, ayun nga, napakaliit na budget na binibigay at siyempre, pilit pang ginigipit. Pilit pang pinatatanggal. So wala na talaga magagawa si BP Sara kung hindi to defend her office dahil nga pilit siyang pinatatanggal bilang Vice President para siya ay mabura doon sa mga possibility na siya nga ang susunod na presidente ng Pilipinas dahil ang gusto ng Marcos Jr. ay maging Marcos forever gaya niyang kanyang ama. At dahil ang pinag-uusapan natin ay paggigipit nila kay Inday Sara para nga mawala ang number 1 na kanilang katugali sa politika pagdating ng 2028 or maski hanggang ngayon, no? Dahil pag nag-people power, ang susunod ay si Inday Sara Duterte, sinisigurado nila na kapag mag-people power, kakampi pa rin nila ang papalit sa posisyon at hindi si Inday Sara. Pag-usapan natin ngayon itong Pulse Asia Survey na nagpapakita na pinakamataas pa rin, napakataas pa rin di hamak ang approval at trust rating ng mga Pilipino kay Inday Sara Duterte. Alam niyo po, ito'y Pulse Asia. Ako naman po, kanya-kanya yan, okay? Pero ako, pinaniniwalaan ko po ang Pulse Asia dahil kakilala ko po talaga yung mga nasa likod ng Pulse Asia, mga taga-UP po yan. At saka yung mga findings ng Pulse Asia, lalong-lalo na dun sa mga prediction kung sino ang mananalo, siya po ang pinaka-consistent. So, ibig sabihin po, ang likelihood na yung mga surveyors niya on the ground ay nalalagyan ay maliit po kasi accurate naman ang mga nagiging findings ng Pulse Asia. Sa lahat po ng survey company, ako po, pag ako nagpapasurvey, Pulse Asia ang ginagamit ko kasi ayaw ko naman bulahin lang ang sarili ko, no? Gusto ko kung ano yung katotohanan. Ano ba muna yung findings ng Pulse Asia? Well, pinakamataas pa rin po ang trust, approval muna at saka trust rating ni Inday Sara. I-compare natin. Marcos Jr., approval, 33. Inday Sara Duterte, 55. Marcos Jr. disapproval, 44. Sara Duterte, 22. Ibig sabihin, ang approval rating ni Marcos ay negative. Negative. 33 lang ang approval, 44 ang against. Ibig sabihin, negative 10. Samantalang si Sara,
ang kanyang approval ay 55 less 22, that's positive 33. So, it's still very good for Sara and negative for Marcos Jr. Now, pagdating naman po sa approval rating, ito, big trust pala, big trust, okay? Sa trust rating, ang Marcos Jr., big trust 34. Ang Inday Sara Duterte, 56. Ang no trust kay Marcos, 45. Ano ibig sabihin yan? That is a negative 11. Samantalang si Inday Sara Duterte is 21 or positive 35. So makikita nyo na ang layo naman, no? Yung kanilang approval, negative 10 si Marcos, positive 30 plus si Inday Sara, at ganun din sa trust rating, negative 11 si Marcos at positive plus 30 naman si Inday Sara Duterte. Na ano ibig sabihin yan? Well, obvious naman na sa mata ng mga Pilipino, mas approve sila sa gawain ni Inday Sara kesa sa gawain ni Marcos Jr. at mas pinagkakatiwalaan nila si Inday Sara kesa kay Marcos Jr. At malaki ang agwat. Kasi ang agwat niyan is negative 10 and positive 30, that's 40. That's 40 points ang lamang ni Inday Sara pagdating sa approval at tiwala ng taong bayan. Bakit? Well, nandyan na po yung pinakidnap niya si Tatay Digong. Tingin ko, pinakamalaking factor yan. At dinala rito sa dahig. Hindi naman po pwede ipakidnap mo yung pinakamamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas and get away with it. Dahil, ay, wala akong kinalaman dyan, Interpol yan. Alam naman ng lahat na nagsalita ng ICC. Hindi kami ang nagpakuha dyan kay Duterte. Yan ay surrender ng Philippine government. Pangalawa, yung patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin na walang ginagawa ang Marcos Sr. Natural, ang kinakailangan gumawa ng solusyon dyan, yung presidente, hindi naman yung vice president, di ba? Ang vice president talaga, kung walang cabinet portfolio, ang trabaho lang niya ay to be a spare tire. Pero ito naman si Inday Sara, hindi naman siya spare tire. Ginagamit niya kung ano man yung napakakonting pondo na binigay sa kanyang opisina para magbigay ng ayuda sa lahat ng mga nasasalanta ng bagyo, ng lindol, at pagputok ng mga bulkan. At saka siyempre, nandun siya nakikiramay sa mga biktima ng ganitong mga kalamidad. At importante, nandun ka nakikita, nararamdaman ang iyong pagsuporta sa panahon ng pangangailangan. Ano pa? Siyempre, si Marcos Jr., kinakaladkad tayo sa kuko ng digmaan na wala naman tayong interes. Samantalang sa Inday Sara, ang kanyang sinasabi, bakit tayo magpapakaladkad sa isang gera na wala naman tayong kinalaman, lalong-lalo na kung wala naman tayong pang-nasyonal na interes para makipaglaban dyan. So, kinakailangan itaguyod yung independent foreign policy. At siyempre, nandyan yung katotohanan na talagang napakahina ng ekonomiya, hindi sapat ang trabaho, at napakaliit na mga sweldo para magkaroon ng komportableng buhay ang mga Pilipino. At sinong sisisihin dyan? Siyempre, hindi naman ang Vice President, kundi ang Presidente. By and large, hindi pinagkakatiwalaan, hindi ina-approve ng tao si Marcos Jr. dahil unang-una, alam natin na hanggang ngayon ayaw niyang pasinungalingan na siya ay bangag. Paano naman tayo magtitiwala sa isang tao na ayaw sumailalim sa proseso na mapapasinungalingan yung paratang na siya ay bangag? Kayo ba magtitiwala sa taong ganyan? Siyempre hindi. Pangalawa, paano naman tayo magtitiwala sa tao na alam natin na hindi na siya ang may hawak na kapangyarihan kung hindi ang kanyang pinsan na si Romualdez at ang kanyang may bahay na Liza Araneta Marcos. Samantala, siya ang hinalan na presidente, palibhasa, may bisyo, iba ang nagpapatakbo ng gobyerno at ang gobyerno ay palpak. At siyempre, huwag nating kakalimutan, trilyones ang nawala sa ating bayan sa panahon ni Marcos Jr. na 3 taon pa lamang sa korupsyon na nagmula sa mga ghost projects at maanumalyang projects na related sa flood control. Yan talaga siguro ngayon ang pinakamalaking dahilan kung bakit palpak ang trust at approval rating ni Marcos Jr. Dahil sa 3 taon na siya naging presidente,
Diyan talaga napakalaking paglapa sa pondo ng taong bayan, lalong-lalong na yung pondo na nakalaan sana para maibsan ang problema ng pagkakabaha. On the contrary, ang dami-daming malalakas na mga bagyo ngayon. At ang nangyayari, lumulutang sa tubig baha ang mga kababayan, samantalang nagpapasasa sa posisyon si Marcos at ang kanyang mga cronies. Kaya naintindihan natin na talagang 40-point difference ang trust at approval rating ni Marcos at ni Sara. Kasi simple put, palpak ang Marcos Jr. Kaya naman, dadaling ko na naman kayo sa katotohanan. Hanggang kailan tayo mamumuhay sa isang palpak na presidente na alam natin na hindi lang nagbibigay solusyon sa problema, kundi kumakaladkad sa Pilipinas papunta sa putik. Mag-aantay pa ba kayo ng 3 taon? Samantalang kayo naman, bilang mamamayang Pilipino, ang tunay na soberenya na po pwede magsisante na isang palpak na presidente? Mag-aantay pa ba kayo ng 3 taon knowing na dahil nga siya ay hindi pinasisinungalingan ang paratang na siya'y bangag, wala talaga magagawang mabuti sa bayan yan kung hindi kausapin ang kanyang ama na diktador na matagal nang namatay. Bakit hindi pa natin hayaan na sige, forever na kayo mag-group discussion ng tatay mong patay? Huwag ka na maging presidente dahil yung pagkakausap sa mga taong patay, yan ay hallucination na isang side effect ng chronic cocaine addiction. Yan po isang ayon sa Mayo Clinic webpage. So, ang realidad, tama ang survey ng Pulse Asia. Napakalaki ng agwat pagdating sa pagkatiwala ng taong bayan kay Marcos Jr. at kay BP Sara at sa approval rating ni Marcos Jr. at ni Inday Sara dahil super palpak ang Marcos Jr. At ang pag-asa ng bayan nakasalalay kay Inday Sara. Ganun